Lancelot, mas madali nang makaka-unli dash. Gusion, mas pinalakas. Solid din ang naging update dito kay Lunox. Nandito na rin ang bagong hero na si Setien. Bagong design ng Elemental Lord at marami pang hero adjustment na kailangan mong malaman. Ito ang mga patch na pag-usapan natin ngayon. Umpisahan muna natin dito sa bagong hero na dati nasa China server lang pero ngayon nasa advanced server na. Ang pangalan niya ay Setien. Dati Wu Setien ang buong pangalan niya pero ginawa na lang nila itong Setien. Explain lang natin ng mabilis ulit ang kanyang mga skill. Umpisa natin sa kanyang passive. Kapag lumapit ka sa hero ito, itutulak ka nito palayo. Kapag nag-dash in ka, matutulak ka lang. Pero kapag immune ang skill na papunta sa kanya, hindi matutulak syempre. So defensive ang kanyang passive pero pwede ring offensive, depende sa playstyle mo. So pwede kang manggulat ng kalaban, pwede mong gawin yan, depende sa'yo. Sa kanyang skill 1 naman tayo, parang skill 2 lang ito ni Farsa. Pero kapag may tinamaan kang kalaban gamit ang skill 1, magiging 3 ang bato ng skill mo. Tapos yung pangdulo, may konting knockback. Yung skill nga pala na ito ay pwede mong gamitin habang ikaw ay naglalakad. Yung kanyang skill 2 naman, magsasamon siya ng Phoenix Spirit, tapos pwede mong 2 beses i-cast. Every time na ikakast mo ito, marereduce ang movement speed ng kalaban ng 50% at marereduce din ang kanilang magic defense ng 10%. Yung kanyang ultimate naman, sobrang dali lang i-explain. Ito yung dating ultimate ni Yi Sanshin nung hindi pa nare-revamp. Pero isang bugahan lang. Lahat ng kalaban nasa bushman o kahit malayo sa'yo, global skill ay matatamaan ng ultimate mo. Mare-reveal ang location ng kalaban sa mapa, makatanggap ng damage at mai-stun pa. Grabe, diba? At hindi lang yan dahil kapag nag-ultimate ka, mababuff din ang mga kakampi mo. Magkakaroon sila ng 40% movement speed kahit saan man sila naroroon. Meron din siyang additional passive na kung saan kapag ikaw ay nag-skill 1 at skill 2 sa kalaban, nagkakaroon ka ng stack na nagpapalakas ng iyong spell bump. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay i-maintain ang stack ng iyong passive para mas malaki ang iyong sustainability. Wala ding casting interval ang bawat skill ng bagong hirong ito, kaya naman pwede mong pagsabay-sabayin ang paggamit ng kanyang combo. So yun, sobrang solid ng bagong hirong ito. Move naman tayo sa mga na-adjust na hero. Umpisahan natin dito kay Lancelot kung saan mabilis nang mawala ang marka sa kalaban na nadasyan niya. 3 seconds na lang, mawawala na agad yung marka. Kaya naman, mas madali ka nang makakapag-dash sa mga kalaban. Kasi nga, diba, dapat yung madasyan mo ay wala pang marka para hindi mag-cooldown ang skill 1 mo. Tapos, alam mo naman syempre, na kapag nagdadash ka, mas lumalakas yung damage mo, diba? Mas matagal nang mawawala yung passive na yun. Kaya solid nang naging patch dito kay Lance. Si Gusion naman ay nabuff din. Yung second phase ng kanyang ultimate na dash ay mas pinalayo at mas pinabilis na. Pinababa rin ang cooldown ng kanyang skill 2. Umaabot na lang ngayon ng 6 seconds kapag full level. Tapos kapag naka-cooldown build ka pa, 3 seconds na lang ang cooldown ng iyong skill 2. Sunod-sunod yung buff dito kay Gusion ah. Dito naman tayo kay Lunox. Alam naman natin na sa original server, kapag ikaw ay nag-ultimate ng Power of Chaos at nag-spam ka ng skill 2, hindi ka kagad makakabalik sa yung skill na Light or Brilliance. Kasi cooldown pa yung skill 1 mo para makapag-switch from Dark to Light. So ang nangyayari kapag ikaw ay nag-in gamit yung ultimate mo, tinadtad mo ng skill 2, aantayin mo muna yung skill 1 mo para maka-ulti ulit. Sa paparating na patch, napakaganda na kasi kapag nag-Power of Chaos ka at tinadtad mo ng skill 2, magkukooldown na rin ang skill 1 mo kaya makakapag-switch ka agad at ikaw ay makapag-ulti ulit ng Brilliance. Ayan, tinatadtad ko ng skill 2 tapos naka-skill 1 agad ako kaya safe. Kaya magandang patch to kay Lunox. Dito naman tayo kay Kagura. Meron na siyang short immunity habang nasa process siya ng pagdadash sa kanyang skill 2. Kaya naman kahit habang nagdadash ka tapos tinamaan ka ng pana, hindi ka maka-crowd control. Kasi nga immune ka pa habang nagdadash. Good news to para sa mga nagkakagura. Dati kasi pang purify mo lang talaga yung skill 2. Ngayon pwede mo nang ipang-immune. Dito naman tayo kay Ruby. Grabe yung ginawa nila dito. Yung base spell bump ni Ruby, dating 5% lang, ngayon naabot na ng 6 to 20% depende sa level. Pinalakas ang kanyang spell bump pero binawasan naman ang defense na tumataas habang ikaw ay nagdadash after mo mag-skill.
Si Yuzong naman na-buff din, pinalaki ang base damage ng kanyang ultimate simula early hanggang late game tapos dinagdagan din ng HP boost. Mas malaking damage, mas malaki pang HP para kay Yuzong. Si Roger naman dahil mahina ngayong patch, binawasan nila ang foreswing at backswing ng kanyang skill 1 kapag naka-human form. Ibig sabihin nito, pag nag-skill 1 ka, makaka-ulti ka kagad. Binawasan din ang cooldown ng kanyang ultimate kapag early game. Nabuff din si Mincy, pinalaki ang damage at ang basic regen kapag nakukumpleto niya ang kanyang passive. Kay Karina naman tayo na revert yung mas pinabilis na cooldown ng kanyang skill 1 pero buff pa rin to in a way kasi mas pinalakas ang base damage ng iyong skill 1. Si Yisan siya naman, yung cooldown ng kanyang ultimate ay binawasan at 15 seconds na bago mawala yung bangka mo. Si Gord na buff din, mas pinabilis pa ang paglipad ng kanyang skill 1 kaya madali nang makakombo. Si Nola naman ay mas pinalakas ang base damage at mas pinalakas din ang kanyang energy regen. Dito naman tayo kay Benedetta, sobrang ganda ng ginawa nila dito dahil mas mabilis nang madedetect ni ML kapag gusto mong ilong press yung iyong basic attack. Ibig sabihin mas mabilis ka nang makapag-transition ng mga atake kapag gamit mo si Benedetta kasi ang smooth na ng controls nito. Ako na-enjoy ko tong gamitin kasi ramdam ko talaga yung bilis niya. Si Minotaur naman, dinagdagan ang physical at magic defense tapos mas malaki na rin ang kanyang HP recovery from lost HP kapag siya ay nag-skill 2 ng naka-enrage. So mas makunat na Minotaur ito. Kay Diggy naman, mas madali nang makakombo kasi binawasan nila ang foreswing at backswing ng kanyang skill 1 at skill 2. Si Aldous naman, hirap sa mana sa early game kaya naman binawasan nila ang mana cost ng kanyang skill 1. Si Arlott naman mas pinalaki pa ang HP regen. Tapos pag nilabas to sa original server, naka-tank build pa kasi based on HP na yung kanyang heal. Solid talaga. Si Selena naman ay na-nerf. Fix na ang cooldown ng iyong ultimate. Si Florine na-nerf na naman, binawasan na naman ang kanyang healing galing. Hindi na nga nakakatanggal ng anti-heal ng kalaban. Ang ultimate niya na-nerf pa. Si Lucas naman na-nerf kapag siya ay na-takedown, hindi agad puno ang kanyang passive. At na-nerf din ang damage ng kanyang skill 1. Isa pa sa mga mahalagang patch ay ang pag-nerf nila sa mga jungler. Mas pinakunat nila yung mga jungle monster para mas mabagal itong umikot. Pero bilang kapalit naman ito, mas dinagdagan nila ang reward at effects kapag ikaw ay nasa XP lane. Sa kabilang dako naman sa Chinese server, nandito na ang bagong design ng revamp Iritel. Solid mas pinaganda na. At sa Chinese server, nandito na rin ang bagong design ng Elemental Lord. So, ang itsura niya ay parang kakaibang skin lang ni Balmond na may hawak ng espada. Pero hanggang dyan lang muna tayo for this video. Anong masabi mo sa mga paparting na patch na ito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.